Ayon sa Department of Health, dumarami ang mga kaso na nagpopositibo sa HIV sa bansa. Mas nakababahala raw na pabata ng pabata ang mga nakikipaglaban dito. Yan ang tinutukan ni Cara David sa bagong episode ng digital documentary program ng GMA Public Affairs na Caradocs. Panoorin po natin ito. Nakilala ko ang 18 anyos na si Micael, di niya tunay na pangalan. Sa unang tingin, mukhang tipikal na binata si Micael, pero mabigat ang kanyang pinagdaraanan. Kailan mo nalaman na you are HIV positive? Nung 17 po. Menor de edad pa lamang si Micael nang magsimula siyang makipagtalik sa iba't ibang mga lalaki. Pero hindi lang daw basta tawag ng laman ang nag-udyok sa kanya, kundi ang matinding tawag ng bulsa. Merong app kasi na in-introduce po ako sa isang, hooking app po siya. Tapos doon na po ako napasok na, magpo-for hire ka pero ganyan-ganyan. Hindi ka gumagamit ng protection? Minsan po gumagamit, minsan po hindi. Isa lang si Micael sa mahigit 100,000 Pilipinong kasulukuyang nakikipaglaban sa HIV. Karaniwan itong nakukuha sa pakikipagtalik ng walang proteksyon tulad ng kondom. Maaari din itong makuha sa pamamagitan ng paghihiraman o pakikigamit ng karayom o injection. Isa sa mga sinasabing dahilan nito ang social media na siyang naging daan din ng pagtaas ng sexual activities ng mga Pilipino. Social media, isa po yan. It's easier for the young population, yung key population po natin to connect with each other. So, isang text away, isang app away, mahahanap nila yung compatible sa kanila for their connection. Bakit mabisang solution sa ganitong problema yung testing? Yeah. One of the targets, actually global targets po talaga, is yung tinatawag natin 95-95-95, which is 95 of those who have HIV knows that they are positive for HIV. Ayon sa datos ng Department of Health, dumarami na rin ang kaso ng mga menor de edad na HIV positive. Si Micael, 17 years old lamang nang malaman niyang positibo siya sa sakit. Nahirapan din siyang makakuha ng gamot dahil sa limitasyon para sa mga menor de edad na nakasaad sa ating batas. Parang ang dami ko pong kinomply, pabalik-balik po ako doon. Dahil nga po nung time na yun, minor pa po ako. Sa panahon ng modernong medisina, hindi pa rin naiimbento ang lunas para tuluyang mapuksa sa katawan ng isang pasyente ang HIV. Pero meron ng gamot para mapigilan ang pagdami ng virus sa ating katawan. Ito ang tinatawag na antiretroviral therapy o ART. Kailangan itong inumin agad ng pasyente araw-araw oras na ma-detect na siya ay positibo sa HIV. Ito ang gamot na iniinom ngayon ni Micael. Umaasa siyang mararating din niya ang undetectable status kalaunan. Bali, everyday ko po siya iniinom at the same time kasi strict po yung oras nun eh. Hindi po pwedeng mag-skip kasi sabi po ng doctor, pwede raw po maging resistant yung virus sa gamot once na paiba-ibang oras ko po siya tinitake. So, religiously ko po siyang tinitake. Abangan ang buong kwento mamayang alas 5 ng hapon sa GMA Public Affairs YouTube channel. Ito ang Caradocs, ang kwento sa bawat numero.